Welcome po sa aking channel. Ngayon po ang ating topic na tatalakayin po ngayon ay mula po sa channel ni Alamin PH. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag naglalabas ako ng ganitong mga reaction video. Marami po sa atin ang hindi po inabot ang pamamahala po ni Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. Panoorin po natin to para malaman po natin ang nilalaman ng video na to kung ano po ba ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. dito po sa Chinese drug lord noong panahon ng martial law. Simulan na natin to. Let's do this. January 15, 1973, sa mismong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hinatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang isang convicted notorious Chinese drug lord na nagngangalang Lim Sing o kilala sa alias na Guan Susu. Ang naturang execution ay siyang mismong ipinalive ni Pangulong Marcos sa mga telebisyon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito Grabe no, ipinalive no. Pinalive sa buong mundo, sa television halos, no, hindi lang daw sa Pilipinas. Chinese drug lord, no? Kumbaga, meron pong correlation po ngayon to dito po sa ating nangyayari po ngayon sa Pilipinas, no? Kasi po meron po tayong tension ngayon yan sa West Philippine Sea at ang pangulo po natin ngayon ay ang kanyang anak na si PBBM, no? Panoorin pa po natin to. ni Pangulong Marcos sa mga telebisyon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito ay upang magsilbing babala sa umano'y mga nagtatangkapang magpuslit ng iligal na droga sa ating bansa. Si Lim Sing ay isa sa pinaka-active ng dahil talagang protektado ito ng mismong mga may impluwensyang tao. Ngunit sadyang talagang bakal kung tawagin ang pakikipaglaban ni Pangulong Marcos sa mga iligal noong panahon ng martial law. Dapat naman kasi talaga ganyan po, no? Lalo-lalo na po kung ang talaga po mga salarin ay hindi po nating kababayan. Kailangan po wala pong sinisino kay kababayan po natin o kung taga-ibang bansa na lalo na, no, na maghahasik po ng lagimbo dito sa ating bansa. Sana po talaga ganito po ang gawin talaga. No, kamay na bakal para po talagang masuwerte po yan lahat, no, para po matigil po yung illegal na droga. Ito ay sa kadahilanan na rin na bago pa man idiniklara ang martial law ay talagang unti-unti nang umusbong ang pagpasok ng mga iligal na droga sa ating bansa. Ngunit sadyang ang mga kasaysayang ito ay tila ba na itago na lamang at hindi gaanong isinapubliko, kung kaya't isisiwalat natin ngayon kung paano at ano nga ba ang tunay na kwento at dahilan sa ginawang pagpataw ni Pangulong Marcos Sr. ng parusang kamatayan kay Lim Sing na isang convicted Chinese drug lord sa ating bansa. Grabe no, ito ba talaga yon? Comment down below sa mga medyo maedad na po nating subscriber, no? Kung talaga pong ito po talaga si Lim Sing na talaga pong natulan ng ano no, ng kamatayan ni President Marcos noong araw no panahon ng martial law. Grabe no. Actually dapat po talaga to na nagawin dahil po para po hindi po pamarisan, no? Kasi talagang ano po kung tutuusin po no, talaga pong salot po talaga ng lipunan po ang droga. Subscribe po kayo, no, kay Alamin PH. Ang problema sa iligal na droga sa ating lipunan ay talagang hindi na bago. Simulat sa pool ay naging talamak na ang aktibidad na ito kung saan naging dahilan pa nga sa pagkasira ng kinabukasan ng iilang nasasangkot sa ganitong kalakaran. Matatanda ang minsan ng idiniklara ng nagdaang administrasyon ang tinatawag na war on drugs, kung saan naglalayon itong masugpo ang naturang kalakaran ng iligal na droga na dekada-dekada ng hindi gaanong pinagtuusang pansin. Ngunit talagang inamin ng administrasyon na hindi madali ang pagsugpo sa problemang ito sa kadahilanan na talagang mismong mga politiko, tiwaling opisyal at mga maimpluwensyang tao na nasa labas at loob ng ating bansa ang pumapalikod at nasasangkot dito. Ayun lang talaga, yun ang napakalaking problema, no. Tulad ng ginawa ng ating former President Duterte, di ba? Nag-war on drugs siya, talagang maraming namatay, no. Kaso nga lang po ang mga talagang namatay po, no, na talagang kumbaga nagkaroon ng ganung nangyari ay yung mga maliliit lang po, kumbaga yung mga pusher lang, di ba? Yung kumbaga yung nasa babang-baba po talaga, no. Hindi po talaga yung mga supplier o yung mga drug lord po talaga yung talaga pong pinanggagalingan ng mga droga na yun. At ayun na nga po, talaga pong hindi po talaga matatapos yan, lalo po kung sinusuportahan po o meron po talaga na nasa gobyerno rin, no, na matataas na tao, na makakapangyarihan na tao,
na talaga pong nasa likod niyan ng droga na yan. Kaya po mahirap po talaga yan kahit sino pa po sigurong presidente ang talagang mag-war on drugs, no? Talaga pong hindi po matitigil. Kasi buong mundo po kasi talaga yung problema po talaga yung droga. Kung kaya't sa kasalukuyan ay di maipagkakailang humaharap sa isang napakamalaking digmaan ang ating bansa. Digmaan na hindi pagitan sa bala kundi labanan sa mismong pagbuksa ng mga ilegal na droga. Tama. Dekada 70 bago pa man idiniklara ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law, unti-unti nang lumaganap ang pagpasok ng ilegal na droga sa ating bansa. Isa sa pinakakilalang sindikatong may kaugnay sa droga ng mga panahong iyon ay ang tinatawag na Golden Triangle Syndicate. At isa nga sa mga pinakakinilalang miyembro nito ay ang Chinese drug lord na nagngangalang Lim Sing na siyang namamalagi sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng pagkakasangkot nito sa ilegal na gawain, nakilala si Lim Sing bilang businessman sa ating bansa na nagpapatakbo ng mga negosyong minahan, restaurants, printing press at iba pang mga legal na negosyo. Ang ano lang dito ang ano lang dito sa ganitong usapin talaga pong yung mga iba pong bansa, no, ibang kumbaga banyaga po talaga ay nakakapasok po talaga sa ating bansa at nakakapagpatayo talaga ng mga businesses. Tulad po nito ni Lim Sing, no, ang dami po niyang business na pinatayo dito na which is front lang, no. Talagang hindi mo iisipin talaga rin siguro lalo nung mga panahon na yan na meron siyang business na gano'n na talagang underground, kumbaga, no, meron siyang yung baga drugs, 'di ba? Drugs na na ipinakakalat sa Pilipinas, no. Kumbaga, yun lang ang nakakainis din minsan, no. Although syempre tama, investor 'yan, 'di ba, gano'n. Pero sana naman lalo po sa panahon po natin ngayon, no, lalo po Chinese. Sana po limitahan po yan, no, na magtayo po sila ng mga businesses po dito sa ating bansa. Kasi po alam na po natin yan eh. Meron po tayong hidwaan dyan sa West Philippines Sea between China. Ngunit naging panakipbutas lamang pala ito ni Lim Sing upang maitago ang iligal na gawain nito na may kaugnay sa droga. Kung kaya't sa mga panahong iyon, naging pugad na ng droga ang Pilipinas kung saan nagpapatakbo na pala si Lim Sing ng mga laboratorio ng heroin sa ating bansa na siyang suportado naman ng Golden Triangle Syndicate. Grabe noong araw din pala talaga. Nung Golden Triangle Syndicate, no, Myanmar, Laos, Thailand, tapos ito nga pumasok sa bansa natin si Lim Sing na Chinese. Grabe. Talaga pong kumbaga napakatindi rin po pala noong araw pa ng sakit sa ng droga na yan. Ayon sa naitala, kayang-kaya umunong makapag-produce ang naturang laboratorio ni Lim Sing sa Pilipinas nang tinatayang nasa humigit 1 kilo ng heroin bawat buwan. 90% rin umano dito ay siya namang ini-export sa bansang Thailand, Singapore at sa kanlurang bahagi ng Amerika. Grabe, no, worldwide pala ang kanyang shipment ng drugs. Grabe to. Tapos dito pa ginagawa sa Pilipinas. Ay nako, buti na lang talaga rin na yung takbo ng istorya po kasi nito, no, talaga pong naparusahan po ito ng ating Pangulong Apo Lakay. Dito na naging isa sa pinaka-maimpluwensyang drug lord si Lim Sing kung saan nagawa pa nga nitong makapagpuslit ng kalahating tonelada ng heroin sa bansang Amerika na ayon pa, 10% ng heroin pumapasok sa Amerika ay talagang galing sa mga laboratoryong pagmamay-ari ni Lim Sing. Protektado rin ang naturang inchik ng mga kilalang leader na galing sa iba't ibang bansa, bagay na siyang malakas ang kumpiyansa nito pagdating sa ilegal na gawain. Ngunit sa pagpasok ng dekada 70 kung saan mas unti-unti nang lumaganap ang ilegal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dito na ipinasa ang Republic Act 6425 o mas tinatawag na Dangerous Drugs Act of 1972. So siya pala yung anong panukala niya, no, yung Republic Act 6425 Dangerous Drug Act of 1972, no. Si Apo Lakay po, Ferdinand Marcos Sr. ang niya panukala. Napakatindi po, no, talaga pong ito na po talaga yung simula po pala talaga ng war on drugs, no. Hindi po pala talaga si former President Duterte nagsimula po talaga niya. At nang dahil sa tila pagkawalang kibo lamang ng naturang notorious drug lord na si Lim Sing, dito na itinatag ang tinatawag na Constabulary Anti-Narcotics Unit na pinamumunuan ni na First Lieutenant Reynaldo Beroya at First Lieutenant Saturnino Domingo. Isinailalim naman ang grupo sa isang pagsasanay na pinamumunuan ng US Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs o mas kinilala na ngayong US Drug Enforcement Agency o DEA.
at nang dahil sa maiging pagsasaliksik at pagpapalitan ng mga intel reports ng magkabilaang panig, dito na nalaman ang naging illegal na operasyon ng mga laboratorio ni Lim Sing sa Pilipinas. Kung kaya't September 27, 1972, ilang araw pa lamang nang idiniklara ang martial law, ikinasa ang tinatawag na Oplan Dama de Noche. Pangunahing objective ng operasyon ay ang matugis ang mga laboratorio ng droga na pinapatakbo ni Lim Sing dito sa Pilipinas. Dito na nasabat ang daang-daang kilo ng mga heroin na nakaimbak lamang sa mga mansyong pinagmamay-arian ni Lim Sing sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Kamaynilaan na Grabe no, wala talagang kasamaan na nagtatagumpay. Talagang hindi nagtatagumpay talaga ang kasamaan. No? Talaga pong darating po talaga ang oras o panahon na talagang matatapos po ang lahat. No? Tulad po niyan, no, talaga pong pati po ang US talagang tumulong na po no, para lang mahuli lang tong si Lim Sing dito po sa Pilipinas. kuha rin sa mismong mga properties ni Lim Sing ang mga walang lisensyang matataas na kalibre ng mga baril. Ngunit sadyang tila walang kinakakatakutan ang drug lord na ito at tinangka ang suhulan pa ang mga dumakip sa kanya kapalit ng kanyang kalayaan. Grabe no, ganun siya ka-confident na talagang makakalaya siya, no. Kumbaga, kumpiyansa siya, sinuhulan pa nga, no. Grabe itong Chinese na to, napaka-arrogante, no. Ngunit sadyang hindi nagpapatinag ang mga opisyal na humuli kay Lim Sing at dinala pa rin ito sa korte at sinampahan ng kaso. Yes. At nang dahil nga sumailalim ang Pilipinas sa martial law ng mga panahong iyon, wala nang patumpik-tumpik pa ang administrasyon at agarang pinatawan ng panghabang buhay na pagkabilanggo ang naturang Chinese drug lord. Hindi ka uubra kay Apo Lakay. Nako. Napakalupit niyan, napakatindi niyan talagang yan. Kamay na bakal yan ang masasabi po natin, kamay na bakal, no. Kumbaga, wala na po talagang papalit, no, o tutumbas diyan kay Apo Lakay. Napakahusay pong presidente po natin yan. Ngunit sadyang mataas ang naging kumpiyansa ni Lim Sing sa kanyang sarili na matatakasan nito ang mga impluwensyang tao sa loob at labas ng ating bansa. At nang dahil sa pangamba ng Amerika at ni mismong Pangulong Marcos na matatakasan o malusutan lamang ni Lim Sing ang mga kasong nakapatong sa kanyang ulo, dito na nagpahayag ang nooy Pangulong Marcos sa kanyang layuning mapuksa ang ilegal na aktibidad sa ating bansa. Kung kaya't agarang dinala ang kaso ni Lim Sing sa military court at hindi nga nagtagal, isang desisyon ang inilabas kung saan parusang kamatayan ang naging hatol sa notorious Chinese drug lord na si Lim Sing. Military court kasi nga po no, under martial law po nung panahon na yun. Malas lang talaga nito ni Lim Sing at under martial law ang Pilipinas noon. Kaya talagang military court ang bagsak mo talaga. Talagang wala ka ng lusot, no, yung kumpiyansa po niya na makakatakas siya dito o na hindi siya makakasuhan. Na talagang halos nagsuhol pa siya, no. Hindi nga naisip niya, no, marami siyang protector, no, na marami na sa likod niyang matataas sa tao, no. Pero hindi niya po kaya si Apo Lakay kasi lalong-lalo na po martial law, no, military court. Tapos ka ngayon. At upang magsilbing banta sa mga nagtatangkapang pumasok sa Pilipinas upang magpuslit ng ilegal sa halip na silya elektrika ang pamamaraan sa pagbitay kay Lim Sing, ipinag-utos ni nooy Pangulong Marcos na firing squad ang magiging paraan sa pagbitay sa naturang Chinese drug lord. Grabe, no, talaga pong no, napakatindi po niya. Matagal na panahon na rin po siguro yung firing squad na yan, no. Pero po itong panahon na to ni Ferdinand Marcos Sr., no, talaga pong pinakita niya sa tao sa madla, no, firing squad na magiging hatol dito kay Lim Sing dito po sa Chinese drug lord na talaga pong nagkalat po ng droga sa Pilipinas. Naging mas matindi pa ito kung saan makikita sa publiko at mapapanood live sa mga telebisyon ang gagawing pagbitay kay Lim Sing. Hanggang January 15, 1973, madaling umaga nang itungo na si Lim Sing mula firing range. Dito na rin pinasahan ng hatol si Lim Sing bago pa man ginawa ang parusang kamatayan. Ngunit sadyang makikitang tila walang pagkabahala ang mukha ni Lim Sing nang dahil nga kampante itong hindi matutuloy ang hatol sa kadahilanan na maraming malaking tao ang pumapalikod sa kanya. Grabe, no, kumpiyansa talaga siya, no. Kumbaga nga siguro sanay siya, alam niya, hindi, pipitsugin tong Pilipinas, kaya kung makaalis dito. Hindi matutuloy itong execution ko.
Ganun siguro yung nasa isip niya, no? Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya dito, kung anong kasasapitin talaga niya. Ngunit sadyang pag-aakala na lang ang lahat ng ito kung saan hanggang sa kanyang kahuli-hulihang sandali ay wala ni isang tulong ang dumating sa kanya. At Yun lang. bago pa man mag-alas 6 impunto ng umaga January 15, 1973, iginapos na si Lim Sing sa isang poste kung saan nakatali ito sa kanyang dibdib at paa. Nakapwesto na rin ang mga inaatasang babaril kay Lim Sing na isang pangkat ng mga sharpshooter na pinamumunuan ni Lieutenant Jose Agawin. At sa pagpatak nga ng eksaktong alas 6 ng umaga, under the command of Lieutenant Jose Agawin, binaril na si Lim Sing gamit ang mga M1 rifles na diretsong tumama sa kanyang dibdib. At ilang minuto lamang ang lumipas, kinumpirma na ni Lieutenant Colonel Florento Marpa na wala ng buhay ang Chinese drug lord na si Lim Sing. Ito ay nagpapatunay lang, no, kaya po ito ginawa ni Apo Lakay. Dahil para makita ng buong mundo, lalong-lalo na po ng mga drug lord, no, mga drug syndicate, na hindi kayo pwede dito sa Pilipinas. Ganito ang kahihinatnan, no? Kumbaga, malaking kudos po sa ating former President Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. po, dahil po ito po talagang, kumbaga, history po to, no, na wala pong kinatatakutan ng Pilipinas. Lalong na yung panahon po na to, no? Talaga pong kamay na bakal po si Apo Lakay, no? Talaga pong ipinakita niya sa buong mundo na hindi pwedeng ipasok ang droga dito sa Pilipinas. Na sana pamarisan po ng ibang presidente po natin, no, na magiging presidente po natin, na wag po tayong magpapaapi o magpapa-under sa ibang bansa, no? Lalong-lalo na po sa nangyayari po ngayon, no? Kasi po alam naman na po natin kung anong nangyayari po ngayon, na meron po tayong siguro dyan sa West Philippine Sea between China, na which is ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ngayon ay napakamasigasig po na labanan sa legal na paraan sa international law ang China, no? Which is anak po yan ni Apo Lakay, siyempre po Tatak Marcos po yan, no? Kaya po natalakay po natin ngayon tong video po na to ni Lim Sing na in-execute po ng Apo Lakay. Agaran rin itong ipinaalam kay Philippine Constabulary Chief Brigadier General Fidel V. Ramos at sa oras na alas 6:06 ng umaga, kinumpirma na ng Malacanang ang matagumpay na pagbitay kay Lim Sing. Agaran namang tumunog sa mga lokal at international news ang naging pagpataw ng parusang kamatayan kay Lim Sing sa kadahilanan na rin na live itong nasaksihan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Grabe, live via satellite, no? Kumbaga sabi nga nila, no? Ganito po talaga, dapat talaga, no, matigil na po itong mga, no, lalo na sa mga nagpoprotekta, no, mga protektor ng droga dito sa rin sa Pilipinas. Kasi po talaga hindi po natin masasabi po talaga yan, dahil po talaga kahit nga po yung mga nakaupo sa gobyerno, ano yan, marami po talagang ganyan, no, nagiging protektor po ng droga, kasi po malaki po pera po talaga yan. Pag sinabi pong droga, na talaga pong kahit ano po talagang gawin, lalo na po sa panahon po ngayon, no, kahit nga po yung US, isipin nyo, pinakamalakas na pong bansa yan, ay hindi po nila masuwete o ma-stop po ang droga sa kanilang bansa. Paano pa kaya po tayo? Pero po dapat po talaga, tulad po ng ginawa na po nito ni Apo Lakay, na ipakita po sa buong mundo o sa atin na talaga pong hindi po pwede na kumalat ang droga sa atin. Ganito po dapat, no? Ipakita, lalong-lalo na po sa kaaway na bansa, na hindi po tayo basta-basta bansa lang na sasakup-sakupin lang. Kasi po sobrang relate po talaga po ngayon to sa nangyayari po sa atin ngayon dito po sa Pilipinas between China. At ang naturang kaganapan nga ay siyang nagsilbing palatandaan na hindi nagbibiro ang pamahalaan ukol sa pagbuksa ng mga iligal na gawain. Tama. At mula sa mga panahong iyon ay tila nakita nga ang naging positibong epekto kung saan unti-unti nang napuksa at napigil ang iligal na aktibidad ng droga sa ating bansa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, kasabay na rin ng pagpapatalsik kay Pangulong Marcos nang sa muli unti-unti na namang sumibol ang problemang ito. Sa paglipas ng panahon ay talagang hindi lamang bumalik ang problemang may kaugnay sa droga, kundi talagang mas lumala pa ito na kahit mismong mga opisyal ng pamahalaan ay nasasangkot na. Grabe, no? Isipin nyo, no? Ay, yung nawala si Apo Lakay sa pamumuno, talagang bumalik po ang droga. No, talaga pong nagkaroon na po ulit sila ng lakas ng loob. Kasi po kung isipin niyo, no, nung panahon ni Apo Lakay, live via satellite to, 'di ba? Pinakita niya execution ng Chinese na yun, talaga pong hindi na po talaga uubra, 'di ba? At mangingilag po talaga sa bansa po natin ang mga drug lord, 'di ba? Pero
nung nawala si Apple Lakay, ayan na nga. Nakikita niyo naman kung ano yung picture na yan. Hindi ko na kailangan pang explain, no. Ayun na, lumaganap na naman po, no. Kasi po, kumbaga po nawalan na naman po ng pangil ang ating batas, no, ang ating bansa nung panahon na yan. Kung wala na po si Apple Lakay sa posisyon. Wala pa ito na kahit mismong mga opisyal ng pamahalaan ay nasasangkot na. Bagay na hindi na rin natin maihahalin tulad pa ang sitwasyon noon at ngayon sa kadahilanan na ng mga panahong iyon ay kakasimula pa lamang ng mga aktibidad na ito kumpara sa ngayon na talagang laganap at nakaugat na ng husto na siyang dahilan nga kung bakit ganito na lamang kahirap na puksain ang problemang may kaugnay sa illegal na droga. Ito lang, no, kaya ko po to tinalakay, no, kaya gusto kong panoorin po natin to kasi po related po ngayon sa nangyayari po talaga sa bansa po natin to kasi po ang kaaway po ng ating bansa ngayon po talaga ay China. At ang namumuno po sa ating bansa po ngayon ay ang anak po ni Apple Lakay na si PBBM. Na dito po natin makikita na talaga po ang Tatak Marcos po talaga ay meron po yung kamay na bakal, no, na hindi po paaapi ang mga Marcos sa kalaban. Kaya nararamdaman po natin ngayon sa pamumuno po ni PBBM na talaga pong lumalaban tayo, no, lumalaban tayo sa China ng legal na paraan. Hindi po tayo lumalaban ng pisikalan sa China. Kumbaga po tayo po ay lumalaban ng legal. Ginagamit po ni Pangulong Bongbong Marcos ang international law. Doon po tayo mananalo po talaga kasi po kung gagamitan din po natin ng dahas ang China ay talaga pong wala po talagang mangyayari. At talaga pong mas maganda po talaga kung sa legal po tayong paraan, kung sa international law po talaga pong magkagather na lang po tayo ng maraming ebidensya sa pambubuli po ng China para po pagdating po ng sa international law tayo po talaga ay mananalo kasi kita na po ng buong mundo po talaga na tayo po ang binubuli ng China. Ayun lang po, no, sana po nagustuhan nyo po ang ating reaction video dito po sa video na to. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo itong reaction video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.